Ayon sa author na si T. Harv Eker, ang pagyaman ng isang tao ay nakadepende sa money blueprint na nakapaloob sa ating subconscious mind. Ito ang nagdidikta ng ating kapalaran sa pera. Gaya sa pagtayo ng isang bahay, sa blueprint nakadepende kung ano ang magiging itsura nito. Ganun din pagdating sa pera. Sa money blueprint nakadepende kung ano ang mangyayari sa ating kaperahan. Nagbahagi ng formula si T. Harv Eker tungkol sa proseso kung paano mo ginagawa ang iyong reality at wealth. Ito ay ang formula na tinatawag na T4, na ang ibig sabihin ay thoughts lead to feelings, lead to actions, lead to results. Ang mga bagay na iniisip natin ang nagdidikta ng ating emosyon. At ang emosyon natin ang nagkokontrol sa ating actions. At ang ating actions ang nagbibigay sa atin ng results. Saan naman nanggaling ang ating mga thoughts? Ang ating mga thoughts ay nagmula sa mga information o programming na ating natanggap simula nung bata pa tayo. At kung paano tayo na-program ay nakabase sa 3 pamamaraan. Una, verbal programming. Ano ang mga bagay na narinig mo tungkol sa pera, wealth, at rich people noong bata ka? Ito ay pwedeng nanggaling sa mga sinasabi ng iyong magulang, kapatid, religious leaders o sa mga napapanood mo sa TV. Halimbawa, ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sakim ang mga mayayamang tao. Mas mabuti ng mahirap pero masaya kesa maging mayaman at malungkot. Hindi pinupulot ang pera. Maswerte lang ang mayayaman. Yumayaman ang mayayaman kasi mandaraya sila. Mas mahal ng Panginoon ang mga mahihirap at marami pang iba. Kapag ganito ang iyong naiisip, mas gugustuhin mo na lang na maging mahirap dahil gusto mo maging masaya at maging mabuting tao na mas mahal ng Diyos. Tignan natin ang kwento ni Juan. Kahit kumikita siya ng 1.2 million pesos sa isang taon, ay wala pa din siyang naiipon. Ang kanyang pera ay napupunta lang lagi sa mga gastos, utang at mga maling investments. Ito ay dahil noong bata pa siya ay madalas niya marinig sa magulang niya na sakim ang mga mayayaman. Na-program sa kanyang isipan na ang mga mayayaman ay masasama at gahaman sa pera. Kaya nang lumaki si Juan ay madali para sa kanya na pakawalan ang pera, ipangutang, i-invest na kahit di bumalik o matalo ay okay lang. Dahil ang mahalaga sa kanya ay di siya naging sakim. Gusto niya magkaroon ng masaganang buhay pero ayaw niya maging sakim. Kaya subconsciously ay gumagawa siya ng mga paraan para maubos palagi ang kinikita niyang pera. Pangalawa, modeling. Ano ang nakita mong pag-uugali ng mga tao sa paligid mo noong bata ka? Ang mga magulang mo ba ay magastos o matipid? Namamanage ba nila na maayos ang pera ng pamilya o hindi? Risk taker ba sila o conservative investor? Madali ba ang pasok ng pera sa pamilya o pahirapan? Siguro ay narinig mo na ang kasabihan na like father, like son. Ganon din sa modeling. Ginaya mo sa magulang mo ang mga habits o pamamaraan nila ng pag-handle ng pera. Advantage ito sa mga anak ng mayaman, habang disadvantage ito sa mga anak na mahirap at middle class. Wala kasing alam ang mga bata sa kung ano ang tama sa mali. Basta ang tutularan lang nila ay kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng kanilang magulang. Halimbawa, kung lumaki ka sa pamilya ng middle class, ang tutularan mo ay ang mga pamamaraan nila kung paano sila kumita at mag-manage ng pera, na kadalasan ay umiikot lang sa sahod, ipon at gastos. Kung lumaki ka naman sa pamilya ng mayaman, ang tutularan mo ay ang kanilang mga pamamaraan sa pera, na kadalasan ay umiikot sa profit, ipon, investments at business expansion. Pangatlo, specific incidents. Ano ang mga karanasan mo noong bata ka pa tungkol sa pera, wealth at rich people? Importante ito dahil ito ang umuhubog sa iyong paniniwala at paraan ng iyong pamumuhay sa buhay. Halimbawa, si John at Karen ay bagong kasal at bihira silang mag-away, pero dahil sa magkaibang paniniwala nila sa pera, muntik na silang maghiwalay. Para kay John, ang pera ay ginawa para i-enjoy ang buhay. Para kay Karen, ang pera ay dapat na iniipon para magkaroon ng long-term financial freedom. Kaya para kay Karen, sa tuwing gumagastos si John ay ginagastos nito ang pera na para sana sa kanilang financial freedom sa hinaharap. Para naman kay John, sa tuwing pinagbabawalan siya ni Karen na gumastos, ay tinatanggalan siya ng karapatan para sumaya.
Ang iyong money blueprint ang nagdidikta kung sino ka at kung magkano ang pera na kaya mong kitain. Halimbawa, kapag tinanggalan mo ng yaman ang bilyonaryong si Henry C., maghintay ka ng ilang taon at bilyonaryo na ulit siya. Kapag nagbigay ka naman ng 1 milyon sa isang pulubi, maghintay ka ng ilang buwan o taon at pulubi na ulit siya. Ang money blueprint kasi ni Henry C. ay nakaset sa bilyon, kaya kahit mabankrupt siya ay kaya niya ulit kitain ito. Ito ang dahilan kung bakit may mga nananalo sa loto na muling bumalik sa dating buhay, habang may mga multimillionaires at billionaires kagaya nila Robert Kiyosaki at Donald Trump na dati ay nabankrupt ngunit muling nakabangon. Kung ikaw ang tatanungin, nasa magkano ang money blueprint mo? Nakaprogram ka ba para yumaman, maging middle class o maging mahirap? Struggle ba para sa iyo ang kumita ng pera o magaan para sa iyo ang pasok ng pera? Kung di ka masaya sa iyong financial situation, ay kailangan mong baguhin ang iyong money blueprint. Para baguhin ang iyong money blueprint, sinabi ni T. Harv Eker kung paano siya nagsimula sa wala hanggang sa naging milyonaryo sa loob ng 2.5 taon. Pero para maging epektibo ang mga ibabahagi niyang prinsipyo, kailangan ay kalimutan mo ang lumang paraan ng iyong pag-iisip at alisin consciously ang iyong mga limiting beliefs at palitan ito ng mga empowering beliefs. At saka i-apply ang 4 stages of change na kailangan para ma-reprogram ang iyong money blueprint. At ang 4 stages ay: una, awareness. Di mo mababago ang isang bagay unless alam mo sa sarili mo na meron kang dapat baguhin. Pangalawa, understanding. Dapat maintindihan mo kung saan galing ang mga thoughts, beliefs, at ang iyong paraan ng pag-iisip sa pera, at nang maintindihan mo na parte lamang ito ng iyong past experiences at hindi ito ang totoo mong pagkatao, kaya pwede mo itong mabago. Pangatlo, dissociation. Once na ma-realize mo na ang iyong paraan ng pag-iisip ay isa lamang program galing sa iyong nakaraan, pwede mong piliin ang mga program na gusto mong panatilihin o tanggalin base sa iyong pangangailangan at goal. Tanungin mo ang iyong sarili, ang money blueprint ba na ito ay makakatulong sa aking pag-unlad o hindi? Pang-apat, reconditioning. Binigyang diin ni Eker ang kapangyarihan ng declarations para masanay ang ating subconscious mind at permanenteng mabago ang ating mga paniniwala sa pera at success. Ang declaration ay isang positive statement of intention. Ang mga halimbawa ng declarations ay: I choose to adopt new ways of thinking about money that support my happiness and success. I release my non-supportive money experiences from the past and create a new rich future. I am keenly aware of my thoughts and entertain only those that empower me. I am the creator of my life and my financial success. I appreciate rich and successful people. If they can do it, I can do it too. Kung interesado kang malaman ang kabuuan ng declarations na ito, ilalagay ko ang link sa comment section. Powerful ang declarations dahil meron itong vibrational frequencies na kapag sinabi mo ng malakas, ay gumagawa ito ng energy vibrations sa cells ng iyong katawan at nagpapadala ng powerful message sa universe at sa iyong subconscious mind. Ibinunyag din ni T. Harv Eker ang 17 wealth files na nagsasabi kung paano mag-isip at kumilos ang mga mayayaman, at yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Sa summary, ang librong Secrets of the Millionaire Mind ay isinulat ng author na si T. Harv Eker. Ayon sa kanya, nakadepende ang pagyaman ng tao sa money blueprint na nakapaloob sa ating subconscious mind, at ito ang nagdidikta ng ating financial destiny. Ang proseso kung paano mo ginagawa ang iyong reality at wealth ay tinatawag na TFAR, na ang ibig sabihin ay thoughts, lead to feelings, lead to actions, lead to results. Ang ating thoughts ay na-program noong bata pa tayo sa 3 pamamaraan. Una, verbal programming. Ito ang naririnig mo na sinasabi ng ibang tao tungkol sa pera, wealth at mayayaman simula noong bata ka. Pangalawa, modeling. Ito ang nakikita mong pag-uugali ng mga tao sa paligid mo pagdating sa pera simula noong bata ka. Pangatlo, specific incidents. Ito ang mga karanasan mo sa pera simula noong bata ka pa. At merong 4 stages of change na kailangan para ma-reprogram ang iyong money blueprint. Una, awareness. Pangalawa, understanding. Pangatlo, dissociation. Pang-apat, reconditioning.
Sa tinalakay nating book summary, ano ang iyong biggest takeaway? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-follow at mag-subscribe ka na din sa aming social media accounts. This is Empowering Pinoy saying, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Stay safe and stay empowered, Pinoy.